Hello, good morning. Bibilisan lang natin yung live natin kasi paubos na yung load ko, no? Kaya hindi po muna ako makakapag-live. And may natitira pa ako kahit papaanong data para makapagpaliwanag doon sa nagva-viral na video patungkol doon sa isang pare na hindi pinakomunyon yung isang pulube. At ito ay ginagamit ngayon na references ng mga sulpot na tayo daw ay umuuri ng tao, no, dahil tinanggihan ng pare na wag tumanggap ng komunyon ang isang pulube. Ano ba yung dapat nating maging stand sa viral video na to na kumakalat? Bakit hindi siya pinatanggap ng pare ng komunyon yung isang pulube? Hindi kasi to alam ng mga protestante, no? Kasi hindi naman sila katoliko. Hindi nila inaral ang Eucharist, hindi nila inaral ang pattern ng Catholic Church pagdating sa communion. Yung pulube na hindi nakatanggap ng communion, hindi siya inuuri ng ating simbahan. Hindi porkit pulubi yon ay at hindi pinatanggap ng Eucharist, ibig sabihin, minamaliit sila ng mga pare. Hindi. Meron po kasi, pagdating sa communion, lalo na sa Eucharist, meron tayong pamantayan dyan. Unang-una, dapat nakapag-confess ka. Napakahalaga ng confession. Kasi kapag binigyan ng pari yon, yung pulubi na yon na hindi nakakapag-confess, pananagutan po ng pari yun. Hindi tayo pwedeng mag-communion ng walang confession. Ikalawa, maaaring yung nasa video, yung pumila doon sa para mangumunyon, ay may tililing, no, hindi tama yung kanyang pag-iisip, kaya hindi rin siya pinayagan ng pari na tumanggap. Kasi doon po sa video, yung nakapila doon parang taong grasa, no, para siyang taong grasa. Hindi naman po kasi tayo pwedeng tumanggap. Kahit nga po tayo na ordinaryong tao na normal, hindi tayo pwedeng basta-basta ka nalang tatanggap ng Eucharist. Pwede kang mangumunyon na tinatawag na spiritual communion. Yan, may prayer dyan. Yung spiritual communion, yan yung pangungumunyon pero hindi ka tatanggap ng Eucharist. Prayer lang ang sasabihin mo. No, katulad sa mga hindi kasal, sa mga hindi pa nagko-confess, meron po tayong tinatawag na spiritual communion prayer. Yan yung ginagawa ng mga Katoliko na hindi pwedeng tumanggap ng Eucharist. At kapag ikaw ay nakapag-confess na, at kapag ikaw ay halimbawa hindi ka kasal, nakapagpakasal ka, yon, pwede ka nang tumanggap ng sacramental communion. Yan yung tinatawag nating body of Christ, no? Ngayon, doon sa sitwasyon nung pulube, hindi talaga siya pwedeng tumanggap ng communion dahil tayo ay may pamantayan dyan. Kailangan siya ay nakapagkumpisal. Kasi kapag tinolerate ng pare na ikaw ay tatanggap ng communion at alam naman ng pare na hindi ka karapat-dapat, magiging pananagutan niya yon. Dahil kapag ikaw ay tumanggap ng Eucharist nang hindi ka nakapag-confess, mas dodoble at titriple ang bigat ng kasalanan mo. Dahil ang body of Christ, ang Eucharist, holy yan. Kaya nga holy Eucharist banal yan. Hindi mo yan pwedeng ilagay sa maruming lalagyan. Kasi kapag ikaw ay tumanggap ng Eucharist, ang katawan mo ay magiging tabernacle na yan. Syempre, nandoon na ang Eucharist sa katawan mo eh. Can you imagine, hindi ka karapat dapat, pinapasok mo si Kristo sa'yo, holy yun. Doble-doble yung patong-patong yung kasalanan mo, pananagutan mo yan. At hindi yan tinuturo ng simbahan na sige tumanggap kayo ng Eucharist kahit wala kayong confession. Sige tumanggap ka ng Eucharist kahit nasa mortal sin ka. Hindi po. Itinuturo ng simbahan na huwag kang tatanggap ng Eucharist, huwag kang tatanggap ng sacraments hanggat wala kang confession. Or hanggat hindi mo natatanggap yung mga sakramento na dapat mong tanggapin. Ano ba yung mga sakramento na dapat nating tanggapin lalo na't nasa legal age ka? Kailangan mong makumpilan. Hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist nang wala kang kumpil. So kailangan makapagpakumpil ka. Kung ano ang edad ng Catholic Church sa
sa ating mga Katoliko na taon para ikaw ay makumpilan, dapat nakumpilan ka. Hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist nang hindi ka nabinyagan ng bilang Katoliko. Bawal din yon. Hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist nang hindi ka dumadaan sa First Communion. Hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist kapag wala kang confession. Hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist kapag hindi ka kasal. Kailangan syempre kasal ka kapag dun sa may asawa. So, kapag tong mga bagay na to ay hindi natin tinanggap, hindi tayo pwedeng tumanggap ng Eucharist. Yun yung dahilan kung bakit may mga pare na halimbawa may nakapila na pulube, hindi pinatatanggap ng Eucharist kasi may pamantayan po ang simbahan. Pero ganun pa man, kung titignan nyo yung video na nagva-viral, yung pulube nasa loob ng simbahan, hindi naman siya kinondem. Kasi kung nagko-condemn ang simbahan ng mga pulube, bakit nasa loob siya ng simbahan? Dapat pinalayas na siya. Hindi lang siya pinatanggap ng sacrament ng Eucharist. Kasi meron po tayong pamantayan dyan. Or maaari na hindi rin siya knowledgeable. Kasi di ba kapag sinabi ng pare na, body of Christ, di ba tutugon tayo ng amen. Maaaring sinabi ng pari doon sa pulube na, body of Christ, hindi alam yung isasagot, hindi siya pwedeng tumanggap. Bakit? Hindi siya knowledgeable. Kapag tatanggap po kasi tayo ng Eucharist, dapat alam mo yung tinatanggap mo kung gaano yan kahalaga. Alam mo yung proseso pag ikaw ay tatanggap ng Eucharist. Di ba pag tatanggap tayo ng Eucharist, meron tayong prayer before communion at prayer after communion. Bakit mo ibibigay ang Blessed Sacrament sa isang tao na hindi naman knowledgeable pagdating sa sacraments na kanyang tatanggapin? Kaya dun po sa ginagamit ng mga sulpot pagdating sa Eucharist, sabi pa nga dun, nabasa ko pa na ng mga iglot na, gagamitin natin tong videong to, tignan nyo mga Katoliko, nanguuri o purkit pulube, di pinatanggap ng sacraments. No. Hindi siya pinatanggap ng sacraments kasi may katuruan ang simbahang Katoliko sa mga tatanggap ng sakramento. Hindi yan basta-basta pagkain lang na dahil gusto mo lang tumanggap, magpapasikat ka sa katabi mo, tatanggapin mo. Hindi, pinaghahandaan po yan. Kaya sa mga hindi po tumatanggap ng Eucharist dahil hindi kayo kasal, hindi pa kayo nakakapag-confess, yung mga hindi pa nagpapakumpil dyan, huwag kayong tatanggap ng Eucharist, magpakumpil muna kayo. Yung mga hindi kasal, meron tayong tinatawag na spiritual communion prayer. Yung mga hindi pa pwedeng tumanggap ng Eucharist, na tinatawag nating sacramental communion, meron po tayong tinatawag na spiritual communion prayer. Yun yung inuusal o idinadasal ng mga Katoliko na hindi pa pwedeng tumanggap ng sacraments of Eucharist. So kapag ikaw ay nakapag-confess, nakumpilan ka na, kasal ka, nabinyagan ka, nag-undergo ka ng First Communion, yon, tsaka ka po tatanggap ng Sacramental Communion na tinatawag. Yan yung Body of Christ, yung Ostia. Pero kapag alinman sa mga sacraments ng simbahan ay hindi mo pa natatanggap at ikaw ay nasa legal age, hindi ka po pwedeng tumanggap ng Eucharist. Hindi po nagde-degrade ang simbahang Katolika kung ikaw ba ay mayaman, mahirap, ikaw ay baliw, o nasa katinuan. Hindi nagde-degrade ang simbahan sa pagkatao ng isang tao. Tinatanggap at niyayakap yan. Kaya lang, pagdating sa tawag nito, pagdating sa mga sacraments, napaka-sensitive ng ating simbahan. No? Napaka-sensitive niyan. Kaya mas maganda na itama natin. No? Na itama natin. Kasi hindi po hindi po magiging pwede nating sabihing valid yung alam natin na hindi naman talaga dapat. Sabi ni Kuya Elrod Quillante, sabi ni Father Floyd Costan, pwede magkomunyon ang nabinyagan kahit hindi pa nakumpilan. Pwede magkomunyon ang mga nabinyagan dun sa mga part na
na hindi pa siya pwedeng magpakumpil. Kaya lang kasi napakahalaga ng sakramento ng kumpil. Yung pag ikaw nga hindi ka nagsasama kayo ng hindi kasal, hindi ka pwedeng mag-receive ng communion eh. Wala namang pinagkaiba ang confirmation kasama sa sacraments yan. Kailangan nating magpakumpil kasi kung bibigyan natin ng reasons ang sarili natin na pwede naman ako tumanggap ng communion kahit di ako nagpakumpil, edi hindi na sila nagpakumpil. Tandaan po natin, bahagi ng sakramento ang kumpil. Hindi yan pwedeng baliwalain. Ang confirmation o ang kumpil, mahalagang sakramento ng simbahan yan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ang daming katolikong hindi nakumpilan. Ang daming katolikong hindi nakumpilan. Bakit? Kasi isinasantabi na yan. Ibinabaliwala yan. Pero tatandaan po natin, confirmation o yung kumpil, sakramento ng simbahan yan. Pag sinabing sakramento, required na tanggapin ng isang tao. Ang magsama nga lang kayo nang hindi kayo kasal, hindi ka pwedeng tumanggap ng communion. 'Di ba? Ang nasa mortal sin ka pa nga lang, sacrament of confession. Pag hindi ka tumanggap ng confession, hindi ka pwedeng mag-communion. What more pa kumpil? Sakramento ng simbahan yan. Kung ano ang edad ng isang katoliko para ikaw ay makumpilan, magpakumpil kayo kasi ganyan ng mentality ng ibang katoliko eh. Ang inaano nila puro kumpisal. Natanong nyo ba sa mga sarili ninyo kung nagpakumpil kayo? Required yan sa atin. Required yan sa bawat katoliko na tanggapin nating lahat. Actually, ang dami kong kilalang katolikong walang alam sa kumpil. Ang daming katolikong hindi nagpapakumpil. Tanggap ng osya pero hindi kayo nagpapakumpil. Mahalagang sakramento yan, oy. Hindi tayo pwedeng mag-reasons na ay okay lang magko-communion ako kahit wala pa akong kumpil. Pagpapaliban ko na lang. Hindi. Required yan. Hindi magbibigay ng edad ang simbahang katoliko sa kumpil. Kung yan ay baliwala, meron po tayong tamang edad para magpakumpil. Mahalaga po yan. Hindi yan natin dapat babaliwalain. Siyempre tayo, tatanggap na rin. Kasi ang Eucharist, sacrament yan eh. Hindi po ba? One of the 7 sacraments ang Eucharist. So paano mo tatanggapin ang Eucharist kung kulang ka ng isa? So dapat kumpleto yan. Kung ano yung dapat mong tanggapin na Eucharist, dapat meron ka nun. Kasi mortal sin yun. Halimbawa, tatanggap ako ng Eucharist, this time kailangan ko ng sacrament of confession, hindi ako nag-confess, as tumanggap ako ng sacrament of Eucharist, mortal sin yan. Or, kailangan ko ng sacrament of marriage, yung pagpapakasal, kailangan ko ng sakramentong yan, tas tumanggap ako ng Eucharist, mortal sin yun, mas lalo pa. Hindi ba hindi ka pa rin pwedeng tumanggap ng Eucharist? Ganon din ang confirmation, sakramento yan. Kapag wala ka niyan, huwag kang tatanggap ng Eucharist kasi required yun. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kaya nga hindi ba kapag magpapakasal, ano ang tinatanong na pare, nakumpilang ka ba? Hindi ka pwedeng ikasal nang wala kang kumpil. Pag wala kang kumpil at hindi ka pwedeng ikasal, hindi ka pwedeng mag-Eucharist. Hindi po ba? Makakapag-Eucharist ka ba pag hindi ka kasal? Hindi. Makakasal ka ba pag di ka nakumpilan? Hindi din. So, kailangan mo munang magpakumpil bago ka magpakasal at saka ka tatanggap ng Eucharist. Kaya hindi yan binabaliwala yung kumpil. Kailangan natin yan. Yan yung nakakalungkot na katotohanan na hindi masyadong pinahahalagahan ng ibang mga Katoliko. Yang kumpil na yan kasi hindi siya ganun kakilala. Sa totoo lang, hindi naman ganun kasikat sa ibang Katoliko kung ano yung kumpil, kailangan ko bang magpakumpil, pero required yan. Hindi ka makakatanggap ng sakramento ng kasal pag wala kang sakramento ng kumpil. Hindi ka makakatanggap ng sakramento ng Eucharistia pag wala kang sakramento ng kumpil. Kailangan mong magpakumpil. At may tamang edad ang simbahan dyan, sacrament of confirmation, yes. Hindi natin sila pwedeng baliwalain. Dapat aware po tayo dyan. Kaya nga po hindi ako nag-Eucharist. Ang lagi ko nang ginagawa, sacrament of
Sacrament of Spiritual Communion. Kasi hindi pa rin po ako nakukumpilan. Wala pa po akong kumpil kasi hindi ko naman din po alam yung proseso kung paano ka magpapakumpil. Dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi ako taong simbahan. Pero, based sa akin sa akin to, ay hindi ako tumatanggap ng Eucharist kasi kulang ako sa sacraments. Kasi ayun yung nasa utak ko no? Kapag nagpakasal ang mag-asawa, kailangan mong magpakumpil. O paano kung hindi ka nagpakumpil, makakasal ka ba? Hindi. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng ikasal lang hindi ka nakukumpilan. Ganun siya kahalaga. Pag hindi ka nakasal, makakatanggap ka ba ng Eucharist? Hindi. Paano ka tatanggap ng Eucharist? Hindi ka nakasal. Bakit? Hindi ka nakumpilan. So, ibig sabihin, kung tatanggap ka ng Eucharist, dapat kumpil ka. Nakumpilan ka, hindi pa pwedeng hindi ka nakumpilan. Kasi diyan mas lalong lulukob sa'yo ang Holy Spirit Diyan mo siya mas lalong matatanggap, confirmation. Hoy, Holy Spirit yan. Diyan mas lalong dadaloy ang mga biyayang nagpapabanal sa'yo. Kapag nakumpilan tayo, diyan natin tatanggapin ang lahat ng biyaya na ibubuhos ng Diyos sa isang mananampalataya pag nakumpilan ka. Hindi yan basta-basta yung kumpil na yan, mahalaga yan. Diyan nadadalo yung biyayang nagpapabanal. Hindi ka pwedeng maging banal lang hindi ka nakukumpilan, walang ganon. Lahat ng mga santo nakumpilan. Hindi ka pwedeng maging saint kapag wala kang kumpil. Paano ka magiging saint? Kapag wala kang kumpil, paano ka tatanggap ng Eucharist? Hindi ka nga nakumpilan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan magpakumpil tayo. Pag nakumpilan ka, tsaka ka tumanggap ng Eucharist. Asikasuhin po natin yan. Ako, sinisikap ko pang alamin kung paano yung gagawin ko pag magpapakumpil. Kasi noon, dapat makakukumpilan ako, bishop, dyan sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. Kasi nga, tita ko, madre. Kaso, dahil sa malayo ako, hindi ko naasikaso yung baptismal ko. Kasi yung baptismal ko sa Metro Manila. Sobrang layo talaga. Dinudugo ako sa pamasahe. Sagot na sana ng tita ko yung kumpil kong madre. Kaso, hindi ako umabot dun sa due date. Hindi ko naasikaso yung baptismal ko sa sobrang layo ng tinitirahan ko, pero dapat makukumpilan ako diyan sa San Carlos Seminary diyan sa Guadalupe, kasi yung pinsan ko ay dapat magpapari dapat yung pinsan ko, siya ay nagtapos sa San Carlos Seminary, hindi na lang nagpatuloy ngayon. Ngayon siya ay nagmo-model. Pero dati siyang seminarista. Kaya yung tiyahin ko, maraming kilalang mga pare, mga bishop. Doon dapat ako how can I say this? Makukumpilan. Sabi ni Mami Entil Aguis Puracan, how about yung mga first communion pa? San, 'di ba? Hindi lahat nakakumpil na ang mga bata. Opo, balik kapag kunyari nagkaka-first communion lang, yun pwede naman po yun. Pwede naman po silang tumanggap ng Eucharist. Pero basta po, bilang tayo ay mga mananampalatayang Katoliko, maging aware po tayo sa kumpil. Pwede tayong magtanong kay Father, anong taon po ba pwedeng magpakumpil? Kailangan alam natin yan, pero hindi pa kasi ako nakukumpilan kung anong edad ang kailangan, pero ang alam ko, dapat nasa 16 ka ata, 16 years old ata, parang ganun yata yung edad ng nagpapakumpil. Hindi pa kasi ako nakukumpilan, pero yung mga kaka-first communion pa lang, pwede po kayong tumanggap ng Eucharist. Kasi ang alam ko, ang first communion, 12 years old yan Hindi po ba? Hindi ko alam kung 12, hindi ko alam kung anong edad ngayon pero ang alam ko pag nag-first communion tayo, 12 years old. Kasi ako nag-first communion, grade 6. So, 12 years old ako noon. Yung kumpil, alam ko 16. 16 ata yung kumpil Hindi po ako nakakumpilan. Actually, 7 kaming magkakapatid. Ang nakumpilan pa lang sa amin, yung sumunod sa akin, kasi kasal yun sa simbahan. Ay, kasal sa West. Hindi pa pala sila nakakapagpakasal sa simbahan. Pero, hindi ko lang alam kung nakumpilan na, pero sa pagkakaalam ko, lahat kami magkakapatid, wala pa kaming kumpil. Kasi nga, dahil maaga kaming na broken family,
No, maaga kaming broken family at hindi ganoon nakakonsentrate ang tatay namin pagdating sa simbahan. No, kasi hindi naman lahat ng magulang nakakonsentrate sa simbahan. Yung iba trabaho, tatay ko kasi workaholic. Hindi wala kaming alam. Sa kumpil, actually nagtandaan na kami ng ganito, lahat po kami hindi po kami nakumpilan. Sabi ni Kuya Rubel Balala, San Rio, paano ba yung kasal sa West? Nakumpilan ba yun? Alam ko po pag sa West, hindi eh. Kasi kasal yun sa government. Ang alam ko, ang nagre-required ng kumpil, simbahan. Pag ikakasal ka na sa simbahan. Pero kung sa West, alam ko government yun, hindi sila responsible kung sa mga sacraments sa simbahan kasi 'di ba magkahiwalay ang government sa church. Sa pagkakaalam ko po ay hindi pa po ako nakakasal. Pero sa kasal pagdating sa West, alam ko kahit hindi ka kumpil pwede kasi kasal 'yon sa harap sa batas ng tao. So hindi naman po wala naman pong batas ng gobyerno sa Pilipinas na dapat magpakumpil ka o dapat may sacraments ka. Pero kung ikakasal ka po sa simbahan, alam ko yan po, required yan. Hindi ka pwedeng mag-pass. Hindi ka makakasal. Hindi ko lang alam kung ano yung mga proof na nakumpilan ka kasi hindi pa nga po ako nakukumpilan. Pero yan ang sinasabi sa akin na magpakumpil ka bago ka tumanggap ng Eucharist. Kasi sakramento yan na dapat tanggapin ng tao. Hindi ko lang alam kung anong age, kung 16, alam ko 16 eh. Kukumpilan ka, tas kukuha daw ng ninong. Isang babae, isang lalaki, ninong at saka ninang. Yung kumpil, alam ko, bishop ata. Bishop ba yung yung mag-ano sa'yo? Hindi pa po ako nakakakita ng kinukumpilan eh. Hindi pa ako nakakasaksi ng aktual na kinukumpilan. Pero alam ko, bishop ata yung mag-ano ng kumpil. So, required po yan. No, kapag hindi po kayo nakumpilan, wag po kayong tatanggap ng Eucharist. Sakramento po yan. Hindi po yan binabaliwala. Walang makakapunta sa langit pag ikaw hindi ka nakumpilan. Pag namatay tayo na walang kumpil, impyerno. Impyerno, isa sa mga sakramento ang hindi mo tinanggap bago ka mamatay, impyerno ka. Katuruan po ng Catholic Church yan. Mortal sin ang mamatay ng hindi tumatanggap ng sacrament. Kaya nga hanggang sa kahuli-huli ang hininga eh, 'di ba? Meron tayong anointing of the sick. Anointing of the sick, alam ko 'yon. Sa sa iba, anointing of the sick. Baka matay ka na lang tatanggap ka pa ng anointing of the sick. Sakramento. Kailangan bago ka mamatay, makapagpa-anointing of the sick kayo. Pag wala kayong ganon, impyerno ka. Mortal sin po sa atin yan. Kaya nga, ang daming umaalis sa Catholic Church. Bakit? Mahirap po kasi ang salvation sa atin. Magmula nung ikaw ay isilang, kailangan mong mabinyagan hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Kailangan may sakramento ka pa rin. Hanggang sa patay ka na, pupunta ka pa rin sa simbahan, sakramento ng misa. Hindi pwedeng hindi. No? Sabi ni Kuya Jason Galvadores Ansuyon, pwede yon kahit bata pa. Pwede daw po kahit bata pa ang kumpil. Kung mas maganda po yung ganon, yung habang bata pa ikumpil nyo na. Yung tipong wala pa silang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Kasi wala po talaga akong idea dyan sa process ng kumpil-kumpil na yan. Kasi hindi pa nga po ako nakukumpilan. Pero sabi po, meron daw po yung certificate of confirmation. So meron bibigyan ka daw ng certificate na nagpapatunay na ikaw ay nakumpilan. So magpakumpil po muna tayo. Huwag po tayo tanggap ng Eucharist, hindi ka naman pala nakukumpilan. Mortal sin po yan. Tandaan po natin yan. Walang naging saints na hindi nakumpilan. Hindi ka pwedeng maging saint pag wala kang kumpil. Pag namatay kang walang kumpil, impyerno ka. Sakramento po ng simbahan yan. Yan ay required na dapat tanggapin ng isang mananampalatayang Katoliko. Hindi po tayo pwedeng magpapaspas dyan. Mahalaga ang kumpil. Kaya katulad ko, sa ibang mga Katoliko, lakarin po natin ang kumpil. Hindi po yan binabaliwala. Actually, ako po talaga, hindi pa po talaga, ang lakas ang loob ko, di ba, magsalita, pero kahit ako din po, hindi pa po ako nakukumpilan. Kasi hindi naman po ako taong simbahan.
'Di ba sabi ko nga po sa inyo, wala akong masyadong kakilala. Wala akong masyadong kilala sa loob ng simbahan. Usually, mga kilala ko, mga debater, yan. Mga kilala ko sila. Pero yung sa loob ng simbahan, wala po akong kilala dyan. Isang beses nga lang po ako nakasaksi ng binyag sa simbahan. Imagine niyo sa tanda kong to, first time kong makakita ng binibinyagan, anak pa ng kapatid ko. Wala akong masyadong alam dito sa mga proseso, sa mga sakramento. Wala po ako kasi hindi naman po talaga ako nababad sa loob ng simbahan. Kasi syempre sa maagang edad din, na-focus din ako sa paghahanap ng pagkakakitaan. Hindi ko po talaga priority yan. Yang simbahan. Ang alam ko lang po sa simbahan, ayan, Adoration Chapel. Ayan, alam ko po yung mga rules dyan sa Adoration Chapel. Yan lang po yung alam ko. Pero yung mga galawan sa loob ng simbahang Katolika, hindi ko po alam kasi hindi po ako naging taong simbahan talaga. Nagbantay ako ng Adoration Chapel, dun lang po ako nakakulong. Hindi ako nakasaksi ng mga kumpil-kumpil. Yan, hindi rin First Communion, nakalimutan ko na nga po kung anong ginawa namin dun eh. Pero hindi pa po ako nakakasaksi. Bukod sa nag First Communion ako, hindi pa ako nakakasaksi ng First Communion sa iba. Sa kasal naman, nakakakita ako ng ikinakasal sa simbahan, pero hindi pa ako nakasaksi na you may kiss the bride, yung ganon, yung tipong nakaupo ako sa buong kasal na tinitingnan ko yung ikakasal, wala pa po rin akong idea doon. Pero yung mga naglalakad-lakad sa aisle, nakikita ko kasi sa Adoration Chapel ako nagbabantay. Pero yung masaksihan ko yung seremonya ng kasal sa loob ng simbahan, hindi pa po ako nakakasaksi niyan. Nakikita ko lang po sila. Kaya wala po akong idea. No, so sabi, pwede daw kahit bata ay pwede kung kahit bata ay makumpilan o magpakumpil na po kayo. Sabi ni Ate Casel M. Cortez, magpa-member ka po kung saan chapel ka po bilong. Nako ate, malayo ang simbahan dito. Alam nyo po ba, dito sa lugar namin, ang simbahan dito, mahal ang pamasahe, papunta pa lang 250 pesos. 250 pesos. Kaya po dito sa lugar namin, maraming Protestant. Ang marami dito, kapilya, Iglesia ng Diyos na Buhay. Nagkalat din dito ang mga Aglipayan churches. Marami ang Aglipayan po dito sa lugar namin. Tsaka INC, marami din. MCGI. Meron din dito, marami din dito na Baptist. Ang simbahan ng Catholic Church dito malalayo. Kaya hindi po ako makapunta ng mga simbahan. Actually, matagal ko nang gusto na maging bahagi ng simbahan dito kahit man lang sana malaman ko kung meron ba silang youth ministry sa simbahan, kaya lang po napakalayo. No, duguan sa pamasahe, balikan 500 pesos. Kaya hindi po ako nakakapagsimba talaga. Kaya hindi po ako makatanggap ng Eucharist. Hindi talaga ako makakatanggap ng Eucharist. Sabi ni Ate Casel M. Cortez, wala po bang maliliit na chapel dyan? Wala po. Meron ditong chapel tuwing Sabado, after masarado na. On the spot yon, pagtapos ng masarado na, wala po dun mga gatherings na na katulad sa iba, yung merong mga singles for Christ, couples for Christ. Doon po, chapel talaga, yung tipong iba't iba yung paring pupunta doon. Depende pa kung may available na pare. Wala ding choir. Kayo-kayo yung kakanta. No, kayo-kayo po yung kakanta. Wala pong choir dito, yung maliit na chapel. Tsaka depende po yung sa sked pa ng pare kung magkakaroon ng mass. So, yung simbahan dito sa bayan pa. Bayan po talaga. No, kaya hindi ako basta-basta nakakapagsimba. Kaya pag nakakapagsimba ako, sinusulit ko. Sabi ni Ate Rose Maria But Amance Libor, pag maka-first confession na, pwede na mag-communion. Ang confirmation is from 12 years old, pwede na. 12 years old daw po ang confirmation, sabi ni Ate Rose Marie. Yung mga anak nyo po na 12 years old, magpakumpil. Ako, nahiya naman ako, 12 years old, ilang taon na po ako. Hindi pa ako nakukumpilan. So, yung mga kagaya ko na
na hindi pa nakakapagpakumpil, magpakumpil na po kayo, lalo na kung malapit naman po sa inyo yung simbahan. Pero, ang alam ko, kukunin ang baptismal mo kung saan ka bininyagan. Alam ko po ganun. Kaya kawawa po yung mga pinanganak sa, kung halimbawa, Mindanao, tas wala nang kamag-anak, tas doon bininyagan. Hindi ko alam kung paano yung magiging process doon para makuha yung baptismal. No? Kaya kailangan po talaga natin ng kumpil. Sabi ni Kuya Ruel Balala, Sanrio, paano kaya yung mga sulpot parang wala sa kanilang kumpil? Yun nga po Kuya Ruel Balala, di ba yung sinasabi ko, na katuruan ng simbahan, lalo na yung mga dating Katoliko na nagsulpot, pag wala kang tinanggap na sakramento, impyerno ka. Impyerno ka. Pag wala kang tinanggap na sacraments, impyerno ka. Sabi ni Mami Dolores Tamingo, wala akong nakita na certificate of confirmation, so ibig sabihin hindi pa ako na-confirm. Opo. Kasi kailangan na pagpapatunay na nakumpilan ka. Halimbawa, nakumpilan ka ng bata. Bata ka, nakumpilan ka, di ba? Tapos, ikakasal ka. Ngayong nagdalagat, nagbinata ka, ipapakita mo yon. Now, oh Father, ito po yung certificate of confirmation, nakumpilan po ako. Hindi po kasi tayo pwede magpakumpil ng 2 beses. Isang beses po yan. Yang kumpil isang beses lang. So, kapag wala po kayong certificate of confirmation, hindi po kayo nakumpilan. So, kailangan po tayo ay magpakumpil. Opo, Ate Mary Joy Hina, pwede naman magpakumpil pag ikakasal ka kasi requirements po yun. Opo, pag ikakasal ka talaga, kailangan kumpil ka muna. Pero paano naman po kami na hindi pwedeng ikasal? Kailangan syempre magpakumpil na din, di ba? Tsaka wag na nilang intayang ikasal. Hindi naman tayo nakakasigurado kung aabot pa kayo sa kasal nyo, di ba? So hanggat hindi pa kayo kasal, magpakumpil na kayo. Mamaya, kakasabi nyo na, ay, papakumpil na lang ako sa kasal, hindi pala kayo aabot ng kasal, di ba? Nabundol kayo dyan sa labas. Delikado yon. Diretso ka na nun. Diretso impyerno ka na nun. So dapat, hindi ka pa kinakasal, dapat handa ka. Kaya nga 'di ba sabi ni Christ, maging handa kayo palagi dahil hindi nyo alam kailan darating ang magnanakaw. Dapat lagi tayong maging handa. Wag mo nang intayin na ikakasal ka pa. Wag mo nang intayin next year na. Kasi paano ka nakakasiguro kung next year? No? Kung paano ka nakakasiguro next year buhay ka pa? 'Di ba? Maging handa. So dapat maging maagap ka. Agapan mo na. Kung alam mo na wala ka pang sakramentong to, aba, i-grab mo na, baka bukas masagasaan ka ng tricycle dyan paglabas ng bahay mo, di ba? O, sising-sisi ka pag nasa impyerno ka. Sana nagpakumpil na lang ako. Kahit ako natatakot din ako kasi hindi ako makapag-Eucharist. Hindi ako maka-attend ng mass. Immortal sin yan. Wala pa akong kumpil. O, wala pa akong confession. Ang dami kong hindi tinatanggap na sacraments. Kaya kinakabahan din ako pag ako namatay. Kaya nga po, di ba, yung mga bagay na hindi ko magawa, sinasabi ko na lang po sa inyo, na baka sakaling wag kayong matulad sa akin if ever. Ayoko pong matulad kayo sa akin kasi hindi po ako kaya nga sabi ko po mag-confess ako eh. Hindi pa ako nakapag-confess, hindi ako maka-attend ng mass, ang layo ng simbahan dito, hindi pa ako nakukumpilan. O hindi pa ako tumatanggap ng Eucharist. Nakakatakot, di ba? Eh, paano kapag isang araw, bigla akong anuhan dyan, tambangan ako ng mga sulpot dyan. Ikaw, Sanrio, yung bunganga mo, daldal mo, ha? O, may mangyari sa akin. Anong dadahilan ko sa Diyos? Wala tayong magagawa, wala tayong pwedeng idahilan. Lord, kasi Lord, ang layo ng simbahan, eh. Hindi yun valid. Kasi ang sabi, ang turo ng ating simbahan, tanggapin mo ang mga sakramentong ibinigay ni Kristo sa'yo. Whether you like it or not. Kailangan mo siyang tanggapin. Hindi ka pwedeng magdahilan na malayo. Kailangan kang tumanggap nun. Kaya wag na yung mindset natin na sasabihin, ay, promise, next year, papakumpil ako. Eh, paano ka nakakasigurong aabot ka next year? Diba? Kung pwede mo namang gawin ngayon, gawin mo na. Kung may mga budget kayo, samantalahin nyo na. Diba? Maging handa tayo lagi. At talagang mahirap maging Katoliko kasi ang hirap talagang maligtas. Ang hirap ng kaligtasan sa simbahan. Imagine mo isang sakramento, pag di mo tinanggap, impyerno ka. Mamatay ka ng may mortal sin, impyerno ka. Can you imagine, mamatay ka ng hindi ka na anointing of the sick? Maaaring nasa impyerno ka. Kaya maraming umaalis. No? Maraming umaalis sa Katoliko. Anong gusto nila? Doon tayo kay born again tayo, born again. Jesus saves, Jesus saves.
Manampalataya ka, ligtas ka. Bakit? Ang bilis ng salvation. Mabilis ang salvation. O, dito kayo sa INC, pag nasa kawan kayo ng INC, ligtas kayo. Mag-INC. Ang bilis ng salvation. Tayo duguan. Duduguin ka. Diba? Yung iba nga para lang maging santo, kailangan pang mamatay. Diba kailangan mo pang magpakamartir para maging saint ka talaga ng lubusan? Mahirap ang sainthood sa Katoliko. Kailangan talaga, banal na banal ka, matuwid na matuwid. Hindi biro. Magiging ide-declare kang saints depende sa nagawa mo pa sa simbahan. Syempre, kailangan makikita yung charity mo. Hindi naman pwedeng nasa loob ka lang ng kwarto, dasal ka lang ng dasal, wala kang ginagawa sa simbahan. Syempre, kailangan kumilos ka. Mahirap ang sainthood natin. Mahirap ang salvation sa atin. Napakahirap maligtas. Kaya nga sindami ng buhangin sa dagat ang mapapasa apoy, di ba? Yung mga sindami na yon, yan yung mga namatay na hindi tumanggap ng sacraments, namatay ng hindi nagsisimba, namatay ng hindi tumatanggap ng Eucharist, ng walang confession. Yan yun. Kaya marami talaga na mapupunta dyan sa sa impyerno. Pero wag na naman natin pang ibilang yung mga sarili natin kung pwede naman tayong tumanggap ng mga sacraments. Hindi ba? Tumanggap kayo ng kumpil. Pag namatay po kayong walang kumpil, impyerno. Namatay kayong hindi kayo nagsimba ng linggo, impyerno yun. Required po ang araw ng Sunday sa atin. Namatay kayo nang hindi kayo tumatanggap ng Eucharist, impyerno yan. Mamatay kayong hindi kayo nag-confess, impyerno yan. Mamatay ka nang hindi ka tumanggap ng anointing of the sick, naku po, impyerno yan. Mamatay kang may mortal sin, kahit mamatay ka lang ng isang mortal sin. Kaya nga diba sa anointing of the sick, uupo ang pari sa tabi ng may sakit, pinagkukumpisal muna. Kasi walang marumi ang makakapasok sa langit. Kahit sabihin mo tuldok pa yan. So kapag ikaw ay naghihingalo na, di ba yung pare nakaganon sa may sakit, nakikinig. Sige, sabihin mo yung mga kasalanan mo. At yung mga kasalanan niya na hindi niya na masabi, alam ko may tawag din, absolution ba yung tawag doon? Yon, ginagrantan ng pare na napatawad na ang iyong mga kasalanan. Tsaka kapapahiran ng langis. Bago ka mamatay, kailangan may nagkumpisal ka. Paano kung namatay ka, hindi ka nakapagkumpisal? Sa tingin mo sa langit ka, tas may mortal sin ka pa, isang katerba? Namatay kang may kabit? Lahat ng namatay na may kabit, impyerno yan, oy. Paano pa yung hindi kasal? Ang mag-asawang hindi tumanggap ng sakramento ng kasal, ang aani niyan mga anak nyo, ang tawag sa kanila anak sa pagkakasala. Hindi pagpapalain yung mga anak na ang mga magulang ay hindi kasal. Sila ay tatawaging anak ng pagkakasala. Nasa turo ng simbahan yan. Kaya pananagutan ng magulang ang kanilang mga anak. Dahil nagsupling kayo nang hindi kayo kasal. Kaya dapat kasal kayo. Hanggat ikaw ay hindi kasal, wala kang karapatang tumanggap ng Eucharist. Pag namatay ka naman na hindi ka tumatanggap ng Eucharist, na turo ng simbahan yan, impyerno po yan. Kapag namatay ka, kahit mag-confess kayo ng mag-confess, pag hindi po kayo kasal, hindi pa rin po valid na pwede kayong tumanggap ng Eucharist, no. Baliwala ang confession nyo pag hindi kayo kasal. Kasi nananatili ka pa din sa kasalanan. Mortal sin po ang pakikiapid. Ang hindi kasal, ang hindi tumanggap ng sakramento ng kasal, pakikiapid. Mortal sin po yan. Kaya walang kwenta ang confession ninyo dahil nakikiapid pa din kayo. At dahil nasa sitwasyon ka ng pakikiapid, hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist. Pag hindi ka nakatanggap ng Eucharist at namatay ka, impyerno yan. Bakit? Ang pakikiapid ay mortal sin. Pag namatay kang nasa mortal sin, impyerno ka. Ganyan katindi
ang doktrina ng simbahan. Kaya dun sa video na may pulube na hindi ni Father na komunyon, hindi yun sa pagmamataas ng pare dahil pulubi siya. Kundi pananagutan ng pari yon, mortal sin yon sa isang pare. Na patatanggapin niya ang isang taong hindi nakapagkumpisal. Syempre nakita ni Father, pulube. O, anong alam ng pulubi sa sakramento ng kumpisal? Hindi sa hinuhusgahan natin. Pangalawa, maaari doon sa maaring yung dun sa pulubi na yon, nagsabi si Father, body of Christ, hindi siya tumugon ng amen. Baka inisip ni Father, ay, wala tong alam sa mga sacraments, magiging mortal sin ko to, bilang pare hindi ko to patatanggapin. O maaaring gusto sa kamay niya nung pulubi, saksakan ng dumi yung kamay, bakit ilalagay mo yung Eucharist sa madumi? Maaaring hindi rin siya binigyan ng Eucharist kasi puro putik yung kamay. O maaari na yung pulubing yon ay may diferensya sa pag-iisip. Sabi ni Kuya Ruel Balala, San Rio, paano ba malalaman kung nakumpilan ka na o hindi? Kasi yung iba sinasabay ang binyag at kumpil. Ako hindi ko alam, ang alam ko lang na binyagan ako. Hindi ko po alam kung pwedeng isabay ang binyag sa kumpil. Wala pa po akong nakita na pagsilang ng sanggol, bininyagan, tas diretso kumpil? Wala pa po, kasi ang kumpil, may certificate po kayong matatanggap. Pero yung bininyagan ka, tapos diretso kumpil, parang wala pa akong nakikitang ganon. Kasi sabi kanina dito ng kapanalig natin, 12 years old ang kumpil. So yun, 12, alam ko po kasi may age bracket yan eh. May age bracket ang kumpil. Hindi pa pwedeng pagsabayin ng binyag at ang kumpil. Ang alam ko, hindi yan magkaibang sakramento yan. So kapag pag sinilang ka, binyag, tapos may age bracket yan, dun sa kumpil. Wala pa po ako nakikitang kakabinyag mo lang, bininyaga ka na pares, papatungan ka ulit ng kamay, sanggol ka, kasi kumpil. Hindi, magkahiwalay po yan. Sabi ni Kuya Silvestre Metbagon, ako kasal kami sa una kong asawa. Hiwalay na kami ngayon, meron na akong ikalawa at may mga anak, nag-confess na ako sa pare. Sa katuruan po, Kuya Silvestre, kasi sa katuruan ng ating simbahan, kapag ikaw ay kasal, hanggat hindi po namamatay yung asawa mo, hindi ka po pwedeng mag-asawa. Kasi mananatiling valid at valid pa rin yung sakramento ng kasal. Yan ang mahirap sa mga taong kasal, tapos naghiwalay. Talagang sa masakit man, di ba? Sa atin, hindi po talaga pwedeng mag-asawa kapag ikaw ay kasal. Intayin mo munang matsugi yung asawa mo bago ka mag-asawa ulit. Kasi kapag ikaw ay kasal sa una tapos nag-asawa ka ulit, mortal sin po yun. Kasi parang hindi na irespeto yung sakramento ng kasal. Wala po kasi tayong annulment, wala tayong divorce, kaya nga po sinusulong yan pagpapawalang bisa sa kasal. Sa Catholic Church po, hindi po pwedeng ipawalang bisa yon. Sa mata ng Diyos, kahit hiwalay kayo, asawa mo pa din yung unang asawa. Kaya kapag, halimbawa, kasal ka, naghiwalay kayo, nag-asawa ka ulit, hindi po kayo pwedeng tumanggap ng sacrament ng Eucharist. Kasalanan po yan. Hintayin nyo pong mamatay yung una nyong asawa, tsaka kayo makakatanggap ng Eucharist. Yan po ang turo ng ating simbahan kapag kasal. Mabigat po kasi ang sakramento. Hindi po natin yan pwedeng bigyan ng valid reason. Kasi yan po talaga ang turo sa simbahan. Kapag ikaw ay kasal, intayin mong mamatay yung asawa mo. Hindi po tinuturo ng simbahan na kapag ikaw ay kasal, naghiwalay kayo, pwede ka mag-asawa ulit. Hindi po. Kasi hindi po nawawala yung bisa ng kasal. Yan ay valid hanggang sa huli. Kaya nga till death do us part, di ba? Till death do us part. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga, yang kung saan ka kinasal, siya pa rin ang asawa mo. Kaya, hindi po talaga pwede. Sabi ni Mami Lydia Galbo, after first communion, pwede nang kumpil? Opo, pwede na po. Depende po dun sa simbahan. Kasi kung nag first communion siya ng 12 years old, pwede na rin po siyang magpakumpil. Kasi pwede na raw pong magpakumpil ang 12 years old. No? Pwede na raw po. Kasi ako
first communion, alam ko 12 years old ako, hindi ko na po matandaan, grade 6, 12 years old ako. So yung kumpil, 12 years old, pwede na. Kung nag-first communion ng 12 years old, tapos pwede naman, kailangan na magpakumpil ang 12 years old, pwede naman po. Sabi ni Mami Lisel Pilago Camdol, yung anak ko 10 pa naka-communion na, tapos nagkumpisal na, pwede na ba tumanggap ng Eucharist? Opo. Basta nakapag first communion na. No, nakapag first communion niya siya, yan pwede na po siyang tumanggap ng Eucharist. Hindi po tayo pwedeng tumanggap ng Eucharist nang hindi pa tayo nagpo-first communion, ha. Baka mamaya hindi pa tayo nagpo-first communion, super tanggap na ng Eucharist. Hindi, kailangan nakapag first communion na muna. Para syempre alam niya yung process kung paano tatanggapin kasi tinuturo yan eh. Hindi ko lang alam ngayon sa mga school kung ginagawa yon kasi dun sa school na pinag-aralan ko, which is public school yun, ni-required kami lahat, kaming mga estudyante na mag-first communion. At meron ng religion, at may mga religion teacher kami noon, Catholic lahat. Eh ngayon, sa dami na rin ng Protestant dito, hindi ko alam kung yan ay nire-required pa sa mga eskwelahan. Kasi dun sa public school ko, sa panahon namin noon, required yan na mag-first communion. Pero yung mga ngayon, dahil ang dami ng Protestant na sulpot, hindi ko lang alam kung ganyan pa rin ang sistema sa mga paaralan. Yung, may first communion, mag-first communion kayo. Hindi ko rin alam kung meron pa rin bang mga nagtuturo na katikista sa mga paaralan. Kasi syempre may mga INC doon, may mga born again, magtataas ang kilay ang mga magulang. Syempre no, katikisan na Katoliko, dinodoktrina namin anak ko, INC yan. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa. Ayan, sabi ni Kuya Fanny Estomo Bruan, ako San Rio, nung nag-convert ako ng Catholic, 3 sakramento at tinanggap ko, baptism, confirmation, communion. Yes! At idagdag po natin ang confession. Idagdag din natin ang Eucharist. No, yan yung mga tatanggapin natin. Baptism, confirmation, misa, Eucharist, ano pa? Confession. Yan yung mga tatanggapin natin. Yan ang dapat meron tayo. Ako, kung ikaw ay single, dapat ikaw ay may nabautismuhan, nakumpilan, tumatanggap ka ng Eucharist, nagko-confess, at dumadalo ng Sunday Mass. Yan pong 5 yan required pag nasa legal age ka ta single ka. Ang ika-6 ay pagpapakasal sa mga may asawa. Yon, kailangan yon. Sabi ni Kuya Silvestre Matbagon, salamat sa inyo. Tuloy lang ako manampalataya kahit may mortal sin ako. Naku Kuya Silvestre, hindi lang naman ikaw may mortal sin, pati ako. Hindi nga po ako nakumpilan eh. Hindi nga po ako nakumpilan, mortal sin po yun. Hindi ako nakakapagkumpisal, mortal sin din yun. Naiipon yung mga kasalanan ko, hindi ako nakakapagsimba, mortal sin din yun. Hindi ako nakakapag-Eucharist, mortal sin din yun. Pareho lang po tayo, no, na nasa mortal sin. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kahit gaano kakagaling sa Bible, hindi yan ang basihan para yan ang gamitin mong gate pass na mapupunta ka ng langit kasi matalino ka, magaling ka, hindi. Kinakailangan tayong sumunod sa mga inihabilin sa atin ni Kristo kung ano yung mga dapat nating tanggapin bilang isang tunay na Kristiyano. Meron pong sakramentong iniwan si Christ sa atin na dapat nating tanggapin. Kailangan po natin yan tanggapin. Hindi tayo pwedeng mag-excuse. Basta't ang sabi ni Christ, iniwan ko tong sakramentong to, tanggapin mo. Wala akong pakialam kung ano mga dahilan mo, basta tanggapin mo yan. Dahil yan ang utos ko. Sabi ni Kuya Alvin Pepito Taytay, paano pagkasal lang sa West, tapos hiwalay? Pwede ba ikasal sa simbahan sa pangalawa na asawa? Ang alam ko po kasi, pagkasal sa West, alam ko na aanal yan eh. Pero hindi ko po alam kung kinikredit pa ng simbahan yung kasal sa West. Kasi di ba sa simbahan natin, bawal yung yung 2 beses kang ikasal? Bawal yun, mababan ka sa simbahan eh. Pag 2 beses ka ikinasal, kunyari,
kinasal ka sa Cebu, sa simbahan sa Cebu, kinasal ka pa rito sa Maynila, pag nalaman niya na detect, ban ka. Mababan yung kasal mo. Ipapaskil yan sa mga parokya. Pero hindi ko po alam kung kasal ka sa West, tapos meron kang pangalawang asawa, ikakasal ka naman sa simbahan, hindi ko po alam hindi pa po kasi ako nakakasal eh. Hindi ko lang po alam kung pwede yon. Yung una mong asawa, kasal kayo sa West, as yung ikalawa mong asawa, magpapakasal kayo sa simbahang Katolika. Hindi ko po alam kung pwede yung ganyan. Pero ang pagkakaalam ko kasi, dapat ka muna yatang ikasal sa West bago ka ikasal sa simbahan. Hindi ko po alam kung ano yung process ng kasal kasi hindi ako kasal. Pero, ayun po yung pagkakaalam ko. Kailangan kasal ka sa West tapos tsaka ka magpapakasal sa simbahan. Hindi po tayo pwedeng magpakasal sa West tapos yung ikakasal sa simbahan ibang babae. Alam ko hindi po pwede yon kasi valid pa rin yung kasal nyo sa gobyerno eh. Pag valid yung kasal nyo sa gobyerno, yan din ay kikilalanin ng simbahan na valid yung kasal nyo sa simbahan. Kasi hindi kasi pwede na valid yung kasal mo sa gobyerno tapos gagawing valid ng simbahan yung kasal mo sa ibang babae. So kailangan po yan talagang parang ano ba tawag doon, legal separation. Yon. Ayun, sabi ni Ate Mary Joy Hina, annulment lang at legal separation ang meron pa lang tayo dito sa Pinas. Parang ganon. Hindi po, alam ko hindi ka po pwedeng magpakasal sa simbahan pagkasal ka sa unang asawa, tapos ikakasal ka sa simbahan sa pangalawang asawa. Alam ko po hindi po talaga pwede yun. Parang hindi siya tama. So kung sino yung pinakasalan mo sa West, alam ko yun ang dapat pakasalan mo sa simbahan eh. O ayun, sabi ni Mami Pearl Catarata Longos, pwede basta annulled yung civil marriage. Ayun, magpa-annulled po, annulment sa government ha. Pwede po kayong mag-file ng annulment sa una nyong asawa para makapagpakasal kayo sa simbahan. Kasi wala po akong alam sa kasal, hindi naman, single po kasi ko. Sana all kinasal. Pero yung sa kasal, yung issue sa kasal, sariling opinion ko lang po yan na yung mga batas-batas ha. Kasi baka sabihin nyo, baka mali ako. Pero yun po kasi yung pagkakaalam ko na hindi ka pwedeng ikasal sa simbahan kapag ang pakakasalan mo sa simbahan is yung pangalawang asawa mo, tas yung unang asawa mo kasal ka sa government. Alam ko hindi. Kung sino yung pinakasalan mo sa West, yun ang pakakasalan mo sa simbahan. Pero sabi nga po dito, kung annulled yung kasal nyo sa West, pwede po. Baka pag annulled, pwede ulit kayo magpakasal dun sa West. Doon na mismo sa pangalawang asawa. Kaya napakahalaga po ng kasal. Tatandaan po natin yan ha. Ang mga sakramento ng simbahan, kapag namatay kang hindi mo tinatanggap sa impyerno po yan. Diretso doon, swimming! No? Namatay ka na hindi ka nabibinyagan bilang Katoliko, impyerno yan. Namatay ka na hindi ka nakukumpilan, impyerno yan. Namatay ka nang hindi ka nagkukumpisal, impyerno yan. Namatay ka nang hindi ka nagsisimba tuwing linggo dahil yan ay required. Mangilin ka sa araw ng kapahingahan. Namatay ka hindi ka nagsisimba, impyerno yan. Namatay ka na hindi ka tumatanggap ng Eucharist, Body of Christ, impyerno yan. Namatay ka nang hindi ka kasal, impyerno yan. Yan ang mga sakramento na dapat nating tinatanggap sa buhay. Hindi ka dyan pwedeng magkulang. At higit sa lahat, mamatay ka na nasa mortal sin ka, impyerno yan. Kaya kapag ikaw ay namatay nang hindi ka kasal, pakikiapid ang tawag doon. Pag ikaw ay namatay nang hindi ka nakakakumpisal, ikaw ay nasa state ng mortal sin, impyerno yun. Pag ikaw ay namatay nang hindi tumatanggap ng Eucharist, impyerno ka. Sabi ni Christ, kanin mo ito ang aking katawan. Kanin mo. Ito ang aking dugo. Inumin mo.
body of Christ. Required yan. Mamatay ka nang hindi ka nagsisimba tuwing linggo, ipangilin mo ako sa araw ng kapahingahan, pagsisimba. Impyerno yan. Diba? Maraming maiimpyerno. Kaya dapat aware tayo dyan. Lahat po ng mga sacraments, pag hindi tayo nakatanggap ng tama na dapat tanggapin ng bawat isang Katoliko, mortal sin. Kaya may napupunta sa impyerno dahil sa mortal sin. Kahit sabihin mong mababaw pa yan, basta mortal sin yan, impyerno ka. Ang mapupunta lang sa purgatory, venial sin. Search natin yung mga sarili natin. Pag namatay kayo ngayon, saan kayo? Ang turo ng simbahan, ang mapupunta lamang sa purgatory ay yung may mga venial sin. Ano yung venial sin? Yung mga hindi sinasadya na pagkakasala. Yon ang venial sin. Halimbawa, mga sundalo. Pumapatay ng tao mga sundalo, venial sin yon. Bakit? Kailangan nilang protektahan ang kanilang bansa. Yung mga mercy killing, nagme-mercy killing, venial sin yun. Wala silang choice kasi yun ang desisyon ng pamilya. Yan ang mga venial sin. Yung hindi mo sinasadya. Pero yung mga kasalanang sinadya mo, pag namatay ka na, dala-dala mo yan sa espiritu mo, impyerno ka. Kaya ngayon pa lang mag-isip-isip na tayo. Hindi pa natin nakikita yung epekto. Buhay pa eh. Hindi pa natin nakikita yung impact niyan sa atin. Buhay ka pa. Bakit? Pag namatay ba tayo, ipagdadasal tayo ng pamilya natin, good luck. Sinong magdadasal sa atin? Pag may magmamalasakit sa atin, pag may namatay isa sa atin? Sige nga. Sinong magtsatsaga kahit may mga anak kayo, magtsatsaga yan? Araw-araw magsisibay pagdadasal kaluluwa nyo? Baka nga mismo yung mga magulang nyo na namatay na, hindi nyo pinagdadasal sa simbahan eh. Hindi nyo pinapa-offer sa misa sa mga pare. Imagine ninyo nasan yung mga yun. Tapos tayo rin ang susunod sa mga yapak nila. Kaya ang makakapagligtas sa ating mga kaluluwa, tayo din. Kung ikaw ay mapapahamak, sarili mong gawa yan. Kung ikaw ay maliligtas sa sarili mo ring gawa, wala ka nang aasahan sa mga tao ngayon. Eh paano kung doon ka pa napunta sa impyerno? O ngayon, sige. Masaya. Masarap ang buhay. Ngayon. Eh pag namatay ka, alam naman natin ang buhay ngayon, gano'n na lang kadali mawala. Ang lifespan na lang ng tao sa Pilipinas, swerte mo na kung nasa 60 ka na. Minsan, 50 pa lang, may cancer na. O, paano kung bigla kayong namatay? O, tapos nasa mortal sin kayo, yung mga hindi unwanted deaths, yung mga ayaw nating kamatayan na biglaan. Wala kayong sacrament, saan kayo? Sa tingin nyo, magtsatsaga mga kamag-anak nyo, mga anak nyo, asawa mo, na ipagdasal ka, ipagnubina ka? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, saan kayo ngayon dadamputin? Tayo. Yan din yung araw-araw kong iniisip. Paano ko makukumpleto ang mga sacraments? Paano ba ako susunod sa kalooban ng Diyos? Hindi ko na iniisip yung kakainin ko. Hindi ko na iniisip kahit paano yung pangangailangan sa sarili ko. Siguro bahagi sa akin na ang pinoproblema ko, paano ko makakabayad ng ganito, paano ko ba igagapang ang sarili ko sa hirap. Kasi hindi naman ako naproblema sa kakainin ko dahil ang inuulam ko, itlog, hindi. Siyempre, bilang isang tao, ako ay nangungupahan. Iniisip ko, siyempre, saan ako kukuha ng pambayad ng bahay, ng tubig, ng ilaw, wala naman akong trabaho. Sideline lang naman din ako. So, yun din ang madalas kong iniisip. But aside from that, iniisip ko din yung sarili ko na minsan kinakausap ko na, hala Lord, pag namatay ako ngayon, alam ko na kung saan ako pupunta. Alam ko na kung saan ako ba pupunta pag namatay ako. Kasi kasalanan ko naman talaga. Hindi ko kahit kailan kasi binibigyan ng dahilan ang sarili ko para sabihin tama yung mali.
Hindi ko kahit kailan binibigyan ng dahilan ang sarili ko para sabihin, bigyang pangatwiranan ang mortal sin. Hindi, pag mortal sin, mortal sin. Wala tayong pwedeng idahilan dyan. Basta't hindi ka tumanggap ng Eucharist, mortal sin yan. Hindi ka nagsimba tuwing linggo, mortal sin yan. Hindi ka nag-Eucharist, mortal sin yan. Hindi ka nag-confession, mortal sin yan. Wala kang kumpil, mortal sin yan. Hindi ka kasal, mortal sin yan. Basta't nasa mortal sin ka at namatay ka na nasa mortal sin, impyerno ka, wag mo nang bigyan ng dahilan ng sarili mo. Ganun kasi ako mag-isip. Na kahit na ano pang ikatwira ko na, Lord, hindi ako makapagsimba tuwing linggo kasi malayo ang simbahan dito. Hindi pa pwedeng ganon. Sanrio, mortal sin pa din yan. Ang point dyan, hindi ka nagsimba. Ang point doon, that's the point. Pag hindi ka nagsimba, mortal sin yan, hindi pa pwedeng ganon. Kasi yung mga saints nga noon lumalakad ng 3 oras, makapagsimba lang, nakapaapa. Kaya nga ang daming banal sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano Yung mga sakripisyo nilang paglalakad, para lang makapunta ng simbahan, imagine niyo balikan. Kaya ako hindi ko binibigyan ng dahilan ng sarili ko na para pangatwiranan ang salitang mortal sin. Kapag may mortal sin ka at namatay ka na may mortal sin, impyerno ka. Diretso po tayo dun sa impyerno. We have to admit it and we have to accept it. Kaya nga po ako nagla-live. Baka sakali kahit papaano, makabawi-bawi naman na ako kay Lord, kahit tuldok lang. Kasi kahit ano naman pong gawin ko na pagla-live, kahit nasabihin sa akin na, uy, Sanrio, taas ng views mo. Sanrio, daming humahanga sa'yo. Kahit po gano'n pa kadaming Katoliko ang sumusuporta sa akin, kapag namatay po akong nasa mortal sin, wala pong maitutulong yon, impyerno pa din ako. At wala akong magagawa, kailangan ko yung tanggapin. Bakit? Kasi kasalanan ko. May kasalanan din kasi ako. Kaya kayo, sa mga Katoliko dito, hanggat kaya nyo pang gawin ng mas maaga, gawin na po natin. Wag nyo na pong antayin na pagsisihan pa natin yan sa huli. Kasi kahit din ako, pinag-iisipan ko yan. Kung paano ko siya gagawin. Kung paano ako makakapagpakumpil, may bayad, alam ko may bayad ata yan. Kung paano ako makakapagsimba, ano yung mga kailangan kong gawin. Pinag-iisipan ko din po yan. Lalo na't hindi naman ako taong simbahan. Sa akin ang mas mahirap kasi hindi naman po ako taong simbahan. 'Di ba? So kinakailangan talagang mag-reach out ako sa mga simbahan dito kahit sobrang layo. So ganun din po kayo, yung mga malalapit sa simbahan, tumanggap po tayo ng sacraments. Wala po tayong pwedeng pangatwiranan sa Diyos. Basta't nasa mortal sin ka, namatay ka sa mortal sin, anuman yang dahilan mo, nasa mortal sin ka pa din, impyerno yan. Wala po tayong magagawa doon. Yan ang batas ng Diyos sa ating simbahan. Umalis ka sa mortal sin. Kaya nga 'di ba sabi ni Christ, be holy because I am holy. May holy ba na nasa mortal sin? Kahit sabi mo pa kay Christ na, Christ, kinonfess ko naman po yung kasalanan ko O, kinonfess mo yung kasalanan mo, di ka naman nagsimba linggo-linggo. Wala pa rin kwenta yun. Mortal sin pa din yun. Ayun naman ang sisilipin sa'yo. O, nag-confess ka. Nagsimba ka ba? Nagsimba ka. Nag-Eucharist ka ba? Nag-Eucharist ka. Nakumpilan ka? O, nakumpilan ka. Kasal ka. Ang dami-dami na pwedeng maging saklaw niyan. Pagdating sa mortal sin, kaya kailangan unang-una, tatargetin natin dyan, wag puro kumpisal, sakramento. Ano ang mga kakulangan? Para yan ay maging buo. Yung iba, isip ng isip, naku Lord, nakagawa ko, nakapagsinungaling ako, magkukumpisal ako. Pero hindi naman nakumpilan. Yan ang unang-una natin, kapag Katoliko ka, yan ang unang-una mong kukumpletuhin, sacraments. Kapag nabuo mo na yung mga sacraments at naisasabuhay mo na, at saka ka na ngayon magkakaroon ng awareness na Lord, nagkasala ako sa iyo. Mararamdaman mo ng buo. Bakit? Kasi buo mong tinanggap yung mga utos ni Kristo pagdating sa sakramento ng simbahan. Kaya yung mga Katoliko rito na nagsasabi na, nakapagmura ako, kailangan ko mag-confess, tas hindi naman pala kayo nag-kumpil. Magpa-kumpil ka muna. Hindi kayo pwede tumanggap ng Eucharist nang hindi kayo nakukumpilan, magpakumpil kayo.
Hindi nga pwedeng ikasal yung walang kumpil eh. Imagine niyo bawal magpakasal lang hindi kumpil. Kasi kailangan mo tanggapin yan. Kaya, ang mga hindi na kumpilan, sakramento po yan. Dapat nating tanggapin. 12 years old, sabi. Kailangan kumpil ka na. So, kailangan po asikasuhin natin yan. Maging responsible tayo sa mga anak natin. Sa mga pamangkin natin, tayo yung maging daluyan ng biyaya para sa kanila. Baka sakali yung mga nakikinig ngayon sa live ko, ginamit kayo ng Diyos para maging instrumento sa mga tao sa paligid ninyo na hindi pa po nakukumpilan. Pakumpilan nyo po sila. Magagalak ang Diyos kung kayo mismo ang magiging instrument para makumpilan sila. Sacrament sacrament ng simbahan yan. Yan, pag sinabing sacrament, utos yan ni Christ. Na dapat tanggapin ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Sacraments. Kaya bago tayo mag-isip, confess. Sacraments muna. Ano pa ba yung kulang ninyo? Diyan po dapat tayo nagko-concentrate. Kapag buo na lahat ng sacraments, magiging madali na lang sa atin na tanggapin ang mga biyayang nagpapabanal. Diyan natin matatanggap yung buong pagpapala ng Diyos. Kasi karapat-dapat ka na. Karapat-dapat kang tumanggap ng mga biyaya mula sa banal. Dahil lahat ng mga dapat gawin at tanggapin ng isang Kristiyano para ikaw ay maging banal, tinanggap mo na. Kaya kahit mag-confess kayo ng mag-confess, pag hindi kayo nagkumpil, nonsense yan. Hindi ka pa rin nakumpilan. Magpakumpil yung mga hindi pa nakukumpilan. No? Kaya, once again, dun po sa makikita nyo po yun sa Facebook ko, no? Kasi baka ano na po, pawala na po yung data ko. No, pawala na po, bigla na lang tong magi-stop. So, once again, dun po sa kumakalat na video ngayon na yung pare, hindi pinasubo ng osya yung isang pulube, hindi po yun pagpapakita ng kataasan. Hindi po yun pagpapakita ng pagtatakwil. Ang pagtanggap po ng sakramento ng Eucharistia ay may pamantayan. Dapat po nakapag-confess, dapat malinis ang kamay kung nais ninyo na yung Eucharist sa kamay ilalagay. Pero sa akin kasi, sa bibig, ayoko talaga sa kamay. Hindi ako pumapayag. Sa bibig kasi talaga ako. Pero sa kamay, dapat malinis. Nakapag-confess ka. Nasa stable. Yung mental health mo, okay. Wala kang issue. Wala kang tama sa utak. No? Kasi kapag ang pare, binigyan ang isang tao ng Eucharist na hindi karapat-dapat dahil hindi nag-confess, no? O wala siya sa tamang pag-iisip, mortal sin naman sa pari yon, pananagutan niya yon. Bakit? Binaboy niya ang body of Christ. At hindi po tayo nagko-condemn ng pulube gaya ng sinasabi ng iba. Bakit? Makikita nyo naman po sa loob ng simbahan, dyan na lang po sa Baclaran, marami pong taong grasa dyan. Kung nagko-condemn tayong mga Katoliko ng mga pulube, ng mga taong grasa, bakit po ginagawa nilang bahay yung Baclaran, dyan natutulog? Kahit din po sa Quiapo, may mga sabit-sabit pang mga lata ng gatas ng Alaska sa katawan. Nasa loob po ng Quiapo Church. Hindi po tayo nagko-condemn. Pero pagdating po kasi sa sakramento ng simbahan, maingat po ang mga pari dyan. Dahil kapag ang pare nagkamali sa sacraments, pananagutan nila yan sa Diyos. No? Kaya sana maging broad-minded tayo. No? At yung video na yan ay pinost ko sa Facebook ko. Makikita nyo po yan. No? So yun lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? At 500 MB na lang po ako, no, baka maputol na. So, salamat po sa inyong pakikinig ngayong umaga. At please subscribe on my YouTube channel po pala, Sanrio TV. No? Subscribe po kayo. At maraming pong salamat sa
Sa mga Katoliko na sumusuporta at sumusubaybay po sa akin, wag po kayong mag-alala. Ang Sanrio ay patuloy at patuloy pa rin na mag-aaral patungkol sa aral ng ating simbahan para mas lalo pa tayong lumalim at lumawa. Kasi yun lang naman po ang kailangan nating mga Katoliko, aral. So ako na lang po ang mag-aaral para sa inyo. So yun lang po, good morning, God bless you, mag-breakfast na po tayong lahat at sana nagustuhan nyo po yung live presentations natin ngayon about sa Holy Communion. Yun po, magandang umaga, thank you. Ano ba?